may malaking posibilidad na mag-develop ang people power. So ang pagsarado ng Villamor Air Base, pagsarado po ng Malacanang, ang pag-iwas ni Ginoong Marcos na umarap sa publiko, yan ay palatandaan na nanginginig ang gobyernong ito. Dahil nagngangalit ang taong bayan. Ang mamamayan po ay hindi na nagpapatahimik. Ang pananakot nila sa mga senador, sa mga whistleblowers, ang pananakot nila kay Senator Marcoleta, ang pananakot nila sa lahat ng mga naninindigan ay may hangganan. At ang hangganan na yan ay dumating na. Ang taong bayan na po ang magbibigay ng paghatol na kapag nawala si Marcos, sila Romualdez, ang kanilang mga abusado na tauhan like Boying Rimulya, matibag ang lahat ng ito po, matitibag din. Aray. At sila ay mananagot sa taong bayan. Aray mo. Ito na ang hudyat. How can they disperse more than 500 vehicles right now and more are coming? Kasama ko po dito si Congressman Jing Paras, dating political advisor ni Tatay Digong, leader po namin sa Kampilan, at kami ay nagpapasalamat na kami tinatanggap ng kapatiran dito upang ipanawagan ang tunay na panawagan sa EDSA. Marcos must resign now. And Romualdez must resign, and they shall face justice before the bar of people's justice call against them. May info po ba tayo kung Jing, kung ilang araw mag-last itong rally nila dito? Ay nakiisa sa Iglesia ni Cristo sa panawagan nila ng hustisya. Nag-anunsyo si Ombudsman na ipapakulong, sampahan ng kaso, ipakulong si Marcoleta. Kamakailan lang nila inanunsyo yan. Napakabilis naman ng hustisya or inhustisya. Si Escudero, si Joel Villanueva, at yung mga congressman na ina-identify ni Diskaya na mga tiwali, mga buhaya, hanggang ngayon wala pang isang nakulong. Inanunsyo na ni Ombudsman na si Martin Romualdez ay kakasuhan, pero nauna pa ang kaso ni Jinggoy, nauna pa itong kaso ni Marcoleta. Nasaan ang hustisya dito sa bangag na Pangulo natin? So, nandito po tayo, hindi po tayo nananawagan ng illegal. Nagsama-sama tayo, pinakisahan natin ang INC at iba pang mga good thinking Pilipino para manawagan tayo na mag-resign na si Marcos dahil wala nang kredibilidad ang kanyang gobyerno. Negative 15 na ang kanyang trust rating. Paradisado na ang pagbigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa. So, saan natin ilulugar? Wala na. Konting tulak na lang mahuhulog na ang ating bansa sa bangin. Kaya tayo nananawagan sa lahat na Pilipino, lalo na yung ayaw ng impeachment. Yes. Pumunta na kayo rito lahat at ipakita natin na yung kabulastugan ng Congress para i-impeach si Sara ay puro huwad. Walang ebidensya na magpatanggal sa ating Sara Duterte, mga kababayan. So, yun po. At bakit nagtatago na daw si Marcos? Binarikadahan ang Malacanang. Ang Malacanang, lugar ng taong bayan yan. Public place yan. Yes. Bakit mo barikadahan? Ikaw ba'y parang asong yung buntot ay bumahag na? You have to face the nation. Kasi ikaw ang pinapanawagan ngayon na pananagutan mo ang napakatinding korupsyon sa ating bansa. Pero walang nakukulong na mga alipolis nyo. Yung si Bunuan, ang pinaka-corrupt na opisyal sa DPWH, ginawang stake witness at magtuturo ng mga kalaban sa gobyerno. Kasi pinagbigyan ni Ombudsman itong si Bunuan. Kilala ko yan si Bunuan, kurakot na yan nung pang assistant secretary pa lang sa DPWH yan. Kurakot na yan. At naging kurakot din hanggang ngayon. Tapos nakipag-negotiate para ma-absueldo. Walang hiya itong mga tao ni Marcos, mga kababayan. And there is only one way for Marcos out.
but to resign. Hindi na po ito matatapos, paulit-ulit na po ito. Hindi titigil ang taong bayan na sisingilin si Marcos at ang only way for him para mapakalma ang kalagayan sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a constitutional option. At ang papalit sa kanya, constitutional pa rin. The Vice President will be the successor. At nandiyan po yan sa saligang batas. Hindi kami nananawagan ng karahasan, ng kudita, ng mutiny, o ng revolusyon. Nananawagan tayo ng pagbabago sa liderato sa pamamagitan ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the President and they call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang buong lipunan at buong mamamayan ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. At dapat kasama natin siya. Kasi siya ang leader. Siya ang mag-unify. Tama. Ang ating mga kababayan na nandito. Vice President, dapat nasa Samahan niyo na kami. Nasa Samahan niyo kami. Samahan niyo kami. Samahan niyo kami. Marami pa pong dadating.